So, let's talk about compounding. Pero bago yon, dito nga pala ako sa Spanish Steps. Yan, Piazza di España. Tara, akit tayo doon. Alam niyo yung Emily in Paris? Pumunta sila ng Rome. Dito yon, sa hagdanan na yan, Spanish Steps or Piazza di España ang tawag. Dito yung eksena na yon. Araw-araw, punong-puno ng turista dito sa Piazza di España. Actually, sa lahat naman ng tourist spots dito sa Rome, punong-puno ng turista. Kumbaga parang yung mga tao dito parang nagko-compound. Yan. So speaking of compounding, so saan nga ba or ano ba yung best advice for compounding? For me, alam mo sa Pilipinas, isa sa pinaka-the best na compounding na investments is yung Pag-ibig MP2. No? Bukod sa risk-free siya dahil walang talo, yung pera mo nandun lang tapos tumutubo nang wala kang ginagawa. So ang tanong ay, maganda ba yung compounding o hindi? Kung maganda, ano yung mga best practices dito? Sa akin, sa personal experience ko, dati nagko-compounding ako sa trading account ko. Pag nag-trade ako, yung capital ko, dinadagdagan ko. Tapos nag-trade ako, hindi ko ginagalaw yung profit. Hanggang sa lumaki na lumaki yung capital ko. So of course, pag malaki ang capital mo sa trading account mo, malaki rin ang pwedeng kitain dahil malaki yung pinapaikot mo. However, kung ang tingin mo sa trading account ay something na pwede mong pagkunan ng source of income or alam mo yun, I highly advise na from time to time, nagwi-withdraw ka rin ng mga profits mo. Because unlike sa MP2 or Pag-ibig MP2, sa doon kasi walang talo. Sa trading pwede kang matalo. Okay? So, ang pwede magprotekta sa'yo sa talo, one way is kapag nagwi-withdraw ka ng iyong mga kinikita sa trading. Okay? So, maganda ba ang compounding? Definitely, yes. Maganda yan. However, gawin mo ring habit ang pag-withdraw ng iyong profit. Nang sa ganon, of course, yung pinaghirapan mong trades, napapakinabangan mo. Enjoy mo naman yung pera mo. Okay? Isa pang consideration, no? Aside from compounding, ang pwede may consider is diversification. Yung kinita mo sa trading account mo, sa pagmamanual trading mo, or sa algo man yan, gamitin mo sa ibang bagay na pwede pang magbigay ng additional na income din sa'yo. Income generating asset kumbaga. So in my case, yung kinikita ko sa manual trading, inilalagay ko rin sa another algo account. So that, wala akong ginagawa pero pwede kumita dahil nga yung algo ang nag-trade for me. Alright? So, isa yun sa best practices na ginagawa ko para hindi napupunta kung saan-saan yung kinikita ko. In fact, yung kinikita ko ay nag-generate pa ng another kikitain para lumaki na lumaki. So, compounding plus diversification, magandang tandem yan. Ayos.